May tanggap tayo ngayon mga bro. Isang Smash 115. Binaklas ko na lahat kasi may problema siya. Grounded yung linya niya. Tapos kinargahan ko na rin yung baterya. Nakakonect na sa charger. Kasi low bat na talaga. Ito may binili na yung may-ari. Sinubukan niyang ikabit kaso wala pa rin kuryente kaya tinanggal na lang uli. Saks ang brand niyan mga bro, Smash 115. Nung chinek ko yung ignition coil niya, wala talagang kuryente na lumabas. Ayaw talaga mga bro. Kaya sinubukan kong i-check yung galing sa stator niya. Naglagay ako ng test light para malaman kung may kuryente galing sa stator. Okay naman yung linya, may kuryente naman. Yan ang lakas nga ng ilaw. Kaso wala talagang kuryente. Papuntang ignition coil. Siya nga pala mga bro, naipadala ko kasi sa may-ari yung nakakabit na regulator niya, kaya humanap na lang ako ng ibang regulator na pang smash din, replacement lang. Bali collection ko lang ito mga bro, luma na din. Pasensya na, wala kang tagahawak ng camera. Chinek ko yung diode niya sa loob. Okay naman yung reading. Ngayon hindi mo ma-reverse yung reading niya. Pero sa regulator side niya, may konting palo yung analog natin mga bro. Ibig sabihin okay lang yung regulator side niya. Tapos yung pin sa taas, okay naman, hindi naman shorted. Kaya sinubukan kong isalpak ito mga bro para malaman kung may problema ba talaga sa regulator. Yan mga bro, may kuryente na. Kahit luma na yung ignition coil niya, malakas pa rin ang kuryente niya. Lagyan ko lang ng spark plug mga bro para ma-testing natin kung aandar na ba siya. Testing lang natin mga bro. Yan, mandar na siya.
i-testing natin yung papuntang battery terminal mga bro, kung umabot dito yung kuryente niya. Ayun, milaw naman, ibig sabihin okay na yung charging niya. Kaso temporary lang ito mga bro, kailangan talaga natin palitan ito ng bagong regulator. Kasi pag ganitong replacement lang, kapag pinihit mo mga bro, palyado siya. Saka lang siya tumino kapag may load na konti, tulad nitong test light. Ito na yung luma niya mga bro, naibalik na sa atin, dumating na yung may-ari. Yan, okay naman yung diode reading niya sa loob, hindi naman baliktaran. Kining sa mo regulate sa suga Yung regulator side wala niya na siya reading. hindi na talaga pumapalo mga bro. More na akong gitsik. Duwi Pero ko magduda nga na pinaka-problema siya niya, short din nga ni. yung Oo. dalawang pin sa taas, yung galing sa stator at saka ground pin. Asa man ni dati? Ayan o, may reading na. Kabilaan na yan mga bro. Minsan lang kasi mangyari ito mga bro, na may short na ganito sa regulator niya. Kaya pala pag sinaksak mo yung regulator, bigla na lang mabawala yung kuryente galing sa stator, Bago original sa kasi bumabalik sa ground. Ito yung genuine niya mga bro, na binili ng may-ari. kaya gyapon na rin siya. Diode. Yan, diode reading okay. May reading Tapos gamay. yung regulator side, may konting palo din. May reading gamay. Ana Tapos wala yung reading na. sa itaas, wala talagang reading mga Wala bro. reading. Kaya doon tayo nagka-problema sa luma niya, kasi may reading niya, baliktaran. Yan. May nagkatao dani. Yung original. Ito yung nakakabit dito dati. Yan, may kabit na natin yung bago mga bro. Final testing tayo, saka ko na lang ilagay yung mga cover niya. Itong ko natagba kadot ani. Then okay na mga bro. Ito nga pala yung may-ari. Malayo pa raw ng hinatak niya yung motor para lang makarating dito. Isip pa na lang. Tabi na lang daw yung ignition coil na nabili niya. Reserva na lang daw. Kaya nagibalitan na nagbago na pa. Maraming salamat ulit mga